Dasalin natin ngayon ang Angelus. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria, at siya'y naglihila ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao, at nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli, sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa lilim ng iyong pagsasanggalang, o banal na Ina ng Diyos. Huwag mong hindi pansinin ang aming kahilingan sa aming pangangailangan. Bagkus ay ilayo kami tuwina sa lahat ng panganib, o maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsiupo po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maligayang pagdating at pagdalo sa pagdiriwang ng ating banal na Eucharistia. Ngayon po ay Miyerkules ng ikalawang linggo sa karaniwang panahon. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay ating parochial vicar, Reverend Father Danichi Hui. Magsitayo po. Banal na tao ay uusbong sa harap ng Panginoon. Punong kahoy na yayabong, sariwa habang panahon sa templo ng Diyos na poon. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa,
at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagbigyan mong ikaw ay mapaglingkuran ni San Antonio Abad na sa disyerto namuhay. Pakundangan sa kanyang pagdalangin, ikaw naway aming lubusang mahalin sa pagtalikod sa pansariling kaluwagan namin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, pagdating kay Saul, sinabi ni David, "Di po tayo dapat masiraan ng loob dahil sa Filisteyong iyon. Ako ang lalaban sa kanya." Sinabi ni Saul, "Hindi mo kaya ang Filisteyong iyon, may gatas ka pa sa labi, samantalang siya ay isang kilabot na mandirigma." Idinugtong pa ni David, "Ang Diyos na nagligtas sa akin sa kuko ng mga leyon at mga oso ay siya ring magliligtas sa akin sa Filisteyong iyon." Kaya at sinabi ni Saul, "Kung gayon, labanan mo siya at patnubayan ka nawa ng Panginoon." Pagkatapos, dinampot niya ang kanyang tungkod, namulot siya ng 5 makikinis na bato sa sapa, isinilid sa kanyang supot na pampastol at lumakad upang harapin si Goliat. Si Goliat naman ay lumakad ding papalapit kay David sa hulihan ng tagadala ng kanyang mga sandata. Nang makita niyang si David ay musmos, hinamak niya ito at pakutyang tinanong, "Anong akala mo? Aso ba ang lalabanan mo at tungkod lang ang dala mo?" At si David ay sinumpa ni Goliat sa ngalan ng kanyang Diyos. Sinabi pa niya, "Halika nga rito at nang maipakain kita sa mga ibon at mga hayop." Sumagot si David, "Ang dala mo ay tabak, sibat at balaraw, ngunit lalabanan kita sa ngalan ng Panginoon, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Ibibigay ka niya sa akin ngayon. Pupugutin ko ang ulo mo at ipapakain kita sa mga ibon at sa mga hayop, pati ang iyong mga kasamahan. Sa gayon, malalaman ng daigdig na ang Diyos ng Israel ay buhay, at makikita ng lahat na narito na makapagliligtas ang Panginoon kahit walang tabak at sibat. Siya ay makapangyarihan at ipalulupig niya kayo sa amin." Nagpatuloy na paglapit ni si Goliat, patakbo siyang sinalubong ni David habang dumudukot ng bato sa kanyang supot. Tinirador niya si Goliat at tinamaan ito sa noo. Bumaon ang bato at si Goliat ay padapang bumagsak. Natalo ni David si Goliat sa pamamagitan nga ng tirador. Napatay niya ito bagamat wala siyang tabak. At patakbong lumapit si David, tumayo sa likod ni Goliat, binunot ang tabak nito at pinugutan ng ulo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang puon ay papurihan, siya ay aking sanggalang. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang.
Purihin ang puon na aking sanggalang, sa pakikibaka ako ay sinanay. Inihanda ako upang makilaban. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Matibay kong muog at tagapagligtas, at aking tahanang hindi matitinag, tagapagligtas kong pinagtitiwalaan, nilulupig niya ang sakop kong bayan. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. O Diyos, may awitin akong bagong-bago, alpa ay tugtugin at aawit ako. Tagumpay ng hari ay iyong kaloob, at iniligtas mo si David mong lingkod. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Magsitayo po. Aleluya, aleluya. Ipinangaral ni Jesus ang paghahari ng Diyos, sakit ay kanyang ginamot. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratnan niya roon ang isang lalaking patay, ang isang kamay. Kaya't binantayan si Jesus ng ilang taong naroon upang tignan kung pagagalingin niya ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga para may maiparatang sila sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay. Halika rito sa unahan. Tinanong niya pagkatapos ang mga tao, alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay? Ngunit hindi sila sumagot. Habang tinitignan ni Jesus ang mga taong nasa paligid niya, galit at lungkot ang nabadha sa kanyang mukha dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito ay gumaling. Amen. Umalis ang mga Pariseo at nakipagsabwatan sa mga kampon ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi, Father. Narinig po natin ang kwento ni David at Goliath sa ating unang pagbasa. Pamilyar po ba kayo sa kwento ni David at Goliath? Pamilyar tayong lahat, ano? Narinig na natin ito nung kwentong bata pa tayo, no? Yung kwento ng Haring David at kwento ni Goliath. At alam natin na ang kwentong ito ay tungkol sa isang maliit at dambuhalang tao. Sino po yung maliit doon? Si David. Yung malaki? Si Goliath, di ba? No? So we could remember the story. Pero gaya nga ng napulot nating aral kahapon, yung nakwento kahapon, konting background lang po, hinirang si David bilang haring papalit kay Saul. So ngayon,
hari na itong si David. No? Gaya nung aral na napulot natin kahapon, nang hirangin si David bilang hari ng Israel. Ang batayan ng Diyos ay hindi batayan ng tao. That's the lesson that we could learn from yesterday. Kung matatandaan natin, kasi itong si Haring David, hindi siya mataas at hindi siya makisig kumpara ng kanyang kapatid na si Eliab. Ngunit, siya ang hinirang, siya ang napiling hari ng Diyos. Ang batayan ng Diyos ay hindi batayan ng tao. Maliit man, pero siyang hinirang. Kaya nga, ngayon, sa ating unang pagbasa, hinarap ni Haring David si Goliath. At kung babalikan natin yung pagkakalarawan ni Samuel, sabi ni Samuel kay David, hindi mo kaya ang Filisteyong iyan. May gatas ka pa sa labi. Ano ibig sabihin pag sinabing may gatas ka pa sa labi? No, bata ka pa. No? Samantalang siya, kilabot ng mandirigma. Oh, look at the comparison. No? Ganoon kung tignan ni Samuel itong si David. May gatas pa sa labi. No? Kilabot ng mandirigma yung kanyang haharapin. Kaya nga, hindi rin natin masisi kung bakit gano'n na lang ang pangungutya kay David ni Goliath. Sabi ni Goliath, halika nga rito, nang maipakain kita sa ibon at mga hayop. Look at that, no? Ganun kung maliitin itong si Haring David. Kasi maliit naman talaga siya. Hindi natin masisisi kung bakit ganyan magsalita sina Samuel at si Goliath. Dahil mahina ang tingin nila kay David. Di ba ganyan din naman tayo? Kapag tatapatan ng maliit ang isang malaki, kapag humaharap ang isang mahina sa isang malakas, maging sa atin, mga sarili, ganyan tayo, di ba? Kapag mahina ang tingin natin sa sarili natin, hindi kasi ako mayaman eh. Mahirap lang ako, mayaman ka. Masyadong mataas yung pangarap mo, babaan mo naman. Di ba? Ganyan tayo, no? Private ang eskwelahan mo, ako public lang. Di ba? Minsan ganyan tayo. No? Alam nyo, meron akong na-meet. After ng misa, may lumapit sa akin. Law graduate siya. Pero, kinatandaan na niya, hindi siya nag-take ng bar exam. At lagi sinasabi, tuwing magba-bar exam, tuwing lalabas ang bar exam result, no, nandun pa rin yung pagnanais niya. Pero, tingin niya hindi niya kaya. Tingin niya masyadong malaki ang bar exam para sa kanya. Kaya nga, sa sobrang takot niya at liit ng tingin niya sa sarili niya, yung bunso niyang kapatid na una pang naging lawyer sa kanya. Isn't it? Di ba ganyan ang tingin natin? No? Hindi ko kaya mag-abroad kasi wala akong kakayanan. Hindi ko kaya ma-promote kasi mahina ako o hindi ako matalino. So, minsan ganyan eh. Hindi natin masisi kung bakit si Samuel, bakit si Goliath, gano'n na lang ang pangmamaliit kay David. Mabuti na lang, kahit maliit itong si David, malaki ang kanyang pananalig sa Diyos. Kahit mahina ang tingin sa kanya, malakas ang pananampalataya niya sa Diyos. Kahit duda sa kanya si Samuel, o yung half-hearted si Samuel, buo ang kanyang loob sa Diyos. Kaya sa huli, ang kanyang lakas at kabuuan ng loob sa Diyos ang nanaig. Sa huli, ang kanyang lakas at kabuuan ng loob sa Diyos ang nanaig.
Yan din po ang pagdududa kay Jesus ng mga Pariseo sa ating ebanghelyo. Nang mapagaling niya ang isang lalaking patay ang isang kamay. Hindi sila bilib kay Jesus dahil ang tingin nila mali ang kanyang ginagawa dahil magpapagaling siya sa araw ng pamamahinga. Ang tingin nila paglabag yan sa batas. Hindi kasi nila nakita ang mas malaking senaryo. They did not see the bigger picture. Ang nakita lang nila yung paglabag ni Jesus sa batas. Kaya nga ang tanong sa kanila ni Jesus, alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o masama sa araw ng pamamahinga? Ano ang mas maganda? Magligtas ng buhay o pumatay? They did not see that. Ang tiningnan lang nila yung batas. But they did not see the bigger picture. Kaya nga, wala silang naisagot kay Jesus. Mga kapatid, ito po ang nagagawa ng malaki, malakas, at buo ang loob sa Diyos na sa mga sitwasyong mahina tayo, sa mga sitwasyong pakiramdam natin maliit tayo, hindi natin kaya, nangihina tayo, tandaan, meron tayong malaking Diyos. Lakihan mo lang din ang pananampalataya at loob mo. Dahil sa huli, anumang liit, anumang hina ang tingin natin sa sarili, kapag nanampalataya ng malaki at inilagay ang buong loob sa Diyos, mananaig ang laki, lakas, at kabuuan ng loob natin sa Diyos. Amen. Magsitayo po. Pinalaya tayo ni Kristo sa mapanirang kapangyarihan ng kasamaan at kasalanan upang maging malaya tayong makibahagi sa pagpapahayag ng mabuting balita. Hingin natin ang biyaya at pagbabasbas nito. Ating sambitin sa bawat panalangin, Diyos ng pag-ibig, iabot mo ang iyong kamay sa amin. Diyos ng pag-ibig, iabot mo ang iyong kamay sa amin. Ang simbahan nawa ay makatagpo ng pamamaraan na mapalaya ang sinuman sa anumang hadlang upang ipahayag ang ebanghelyo sa mga tao sa ating panahon ngayon. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pag-ibig, iabot mo ang iyong kamay sa amin. Sa nagugutom na daigdig, lalo na ang mga taong hindi makatarungang pinagkakaitan ng pagkain, damit at tahanan, nawa ay pagkalooban sila ng Panginoon ng pag-asa at kalakasan ng loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pag-ibig, iabot mo ang iyong kamay sa amin. Ang lahat ng mga Kristiyano nawa ay hindi maging mga taong mapagkunwari na sumusunod sa batas, kundi maging mga taong may pusong gagawin ang mabuti at nararapat bilang mga anak ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pag-ibig, iabot mo ang iyong kamay sa amin. Tayong lahat nawa ay magmalasakit sa mga nagdurusa at naghihirap upang mapagaan ang kanilang dinadala at tulungan silang patuloy na manalig sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pag-ibig, iabot mo ang iyong kamay sa amin. Ang mga namatay at yaong mga nagluluksa sa kanilang pagkawala, nawa ay makatagpo ng pag-asa at kasiyahan sa Panginoong muling nabuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos ng pag-ibig, iabot mo ang iyong kamay sa amin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, ang mga dumudulog sa Birhen de Guia, pati na rin ang ating pansariling kahilingan.
Manalangin tayo. Diyos ng pag-ibig, iabot mo ang iyong kamay sa amin. Mapagmahal na Diyos, inaangkin namin na kami ay sa iyo at sa iyong anak. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tulungan mo kaming mahalin ka sa pamamagitan ng aming pagkalinga at pagbibigay kasiyahan sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob, naritong aming may alay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan sa iyong kagandahang loob, naritong aming may alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Magsitayo po. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga paglilingkod na aming ginagawa. Sa paghahain ng mga alay ngayong si San Antonio ay aming ginugunita. Huwag nawa kaming mahadlangan ng anumang makalupa sa pagkakamit namin ng kayamanang pinakadakila na tanging ikaw lamang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihay, lagi mong pinaalingaw-ngaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami ay makatulad. Ang mga banal na tao ay tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't pananalangin wagas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo."
Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Hesus naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Antonio Abad at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sinabi ng poong mahal, kung nais mo'y kaganapan, yaman mo ay ipamigay sa nasa karalitaan, at ako ay iyong sundan. Magsasalong walang Magsitayo po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay gawin mong laging makapanaig sa mga kalaban na niloob mong madaig ni San Antonio nung sa lakas ng kadiliman siya ay matagumpay na nakipagtunggalian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.